mapagbabagang balita, ipinapatawag ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Tonio Aguinaldo ang pag-aresto sa mga leader ng Hukbong Bagong Pilipinas ngayong alas 7 ng gabi, Hunyo 12, taong 2002. Isa sa mga hinahanap ng AFP ang AHBP leader at mananalat ng balitang silangan Simo Santos. Ayon kay Aguinaldo, mayroong sapat na ebidensya ang AFP para idetena si Santos bilang kalaban ng bayan at teroristang mapanganib sa mamamayang Pilipino sa kanyang mga kasamahan sa HBP. Buhat nito, pinagigting ang seguridad sa DPWH sa maaaring atake ng mga terorista. Dito ko lang kaya. Narinig ko ako, di ba? Dito ko lang. Ang mga dinadala nilang miyembro na nirerekruta nila, sumubundok sila ng linermis. At talagang walang habas ang kanilang karahasan na hanggang sa mga likas na yaman natin, dinudumihan nila, pinapatay nila. O, kumusta naman yung pag-aaral mo na? Ayos naman po. Bukas na daw po yung simula ng ROs. Sa tingin mo ba kaya, Rudy? Yung tenga mo. Napatingin na po namin sa klinika nila. Tsaka ayos lang daw po. Hindi naman po ipapapatok yung baril na ipapagawa sa hindi. Ano naman pinag-usapan niyo sa school? Wala naman po masyado. Sigurado ka? Wala naman po ito. Hindi naman po ito yung nangyari yun. Pero sabihin magsasalita ako, lagi nilang pinapaalala na hindi talo ka. Bago mo kasi siya na marami na sa Kain ka, Ray. Kain ka. Ina! Sapat naman ako ng 10 taon, Kenneth. Wala na ako kapatang panghawakan ko. Sige. Mali lahat ng bintang nila sa papa mo, nak. Maling akala na maraming sinasabi ang papa mo. At kung narinig ka nga nun, ay baka sumang-ayon pa nga yun na dapat nga namang limitado ang sinasabi natin. Para pag-iisipan, para logical. Klase, upo na. Yung ROTC orientation na ito na lang, tulong kasi hindi tayo pwede sa baba. Okay, sir, pasok na po kayo, sir. Yan ang umaga kasi. Yan, siya si Captain Joe Marnavilla. Sandali. Tatang konti na ako dito. Sir. Sabi mo marami kayo dito. Napaka-responsable nyo Konti-konti nyo. Itong ROTC training na to, required to. So, aktibo ako noong nagkaroon ako po ng Bagong Pilipinas. Kaya itong ROTC na to, importante to. Kasi, isipin nyo, kapag may pumasok sa mga bahay nyo, ano gagawin nyo? Alam nyo ba protect ang pamilya nyo? Sarili nyo? Sagot! Oo, hindi. Sagot! Kasi kung hindi mo masolusyonan ang mga problema, nagkakaroon ng gera. Isang halimbawa dyan ay ang HBP. Yung mga leader ng HBP, o mas kilala si Simo Santos, ay isang manunulat na sobrang galing sa pagsusulat para masimula ng gera. Ang masabuha pa dyan, nahuli siyang may baril. At nagpapuputok. Hindi ganun yun. Hindi ganun yung nangyari.
Walang baril nun si Papa. Tumakbo kami paalis kasi nakita namin hinalugog niya na yung bahay namin. Anak ko pala ni Simo Santos. Sige, kung may gusto ka sabihin mo dito sa harap. Hindi kita pipigilan katulad ng ginawa sa tatay mo. Dali, dito ka sa harap. Dali. Sabihin mo sa kanila kung ano yung gusto mo sabihin na hindi nasabi ng tatay mo. Sabihin mo. Alam naman na ito ng lahat. Na ako, anak ako ni Felicissimo Santos, isang manunulat noong 2018. Pinatay siya at inakusahang terorista. Hindi! Hindi. Hindi. Hindi siya terorista. Hindi. Katulad ng tatay ko, pagod na ako manahimik, patahimikin. Andito lahat ng katotohanan patungkol kay Papa. Na hindi siya terorista at hindi siya gagamit ng dahas. Dahil ang gusto lamang ni Papa ay marinig yung boses niya. Na hindi siya magapos. Dahil gusto niya na ang pribilehiyo ng pagsasalita ay maging karapatan nating lahat. Ba't di ba pinagpipilit yun? Ha? Ikaw pinagsalita na kita dito. Kahit gaano ka mali pa. Mali para sa'yo dahil dahas lang ang alam mo. Kasi mali ang sinasabi ng tatay mo sa gobyerno. Karapatan ng tatay ko ang magsalita. Pinaral niya ang pagsulat, litulad mo, ng dahas na... Tama talaga si Papa. Ano ka mo? Tama si Papa. Na kahit hindi simbilis ng balak ko ang bala mo, babaon sa'yo. Immortal ang wika ko, ang salita ko, natatag sa'yo. Tumahimik ka! Tapos ang insidente sa Don Tomas High School, nakaraang Martes, opisyal nang tinanggal si Armed Forces of the Philippines Captain Jomar Revilla Sr. mula sa pwesto ngayong umaga ng Hunyo 14. Itong naging panayam ng ating manunulat sa Syria. Nakita niyo yung balita? Wala ka lang pagpangkin kay Laya. Ano dito? Kapag dito. Kasi tama si Laya. May kapangyarihan ng boses natin.